Hello mga kabayan. Okay, sa oras na ito sa ating YouTube channel, gusto ko lang mag-share ng salita ng Panginoon. Okay, sa the importance of the essential meaning of Jesus' birth. Ito yung pinaka-importante kung saan malalaman natin yung kapanganakan ng Panginoong Hesus sa shortcut po natin, ano? Itong sa Matthew chapter 1 verse 18 to 20. Okay, we pray while ago. Ito yung salita ng Panginoon, ano? Ito yung mahalaga natin po natin yung the importance, direct po tayo sa figure of speech interpretation, ano, para makita natin yung katotohanan, yung mahalaga sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Basahin ko po sa Matthew chapter 1 verse 18. Tingnan po natin. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesus. Tagalog po tayo, no, sa version. Si Jesucristo, si Maria ang kanyang ina at si Jose nakatakda na magpakasal, nakatakda. Okay, ito yung agreement ng parents nila. May kultura ang Hudyo sa Hillel and Shammai. Then isa sa mga kultura ng Hudyo ang nangyari kay Joseph at Maria. Ngayon, pinag-usapan ng parents na kumbaga fiancé, ano, ikakasal, nakatakda na ikasal. Ngayon nabigla si Joseph, ano, nabuntis si Maria. Ngunit ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay, ito po yung existence, ano, no, God, Excelsis Deo, no. Makita po natin yung arrival doon sa yung incarnation of Jesus Christ, incarnation ng Panginoong Hesus doon sa womb ni Mary ay hindi sexual intercourse, bagkus it is the power, it is the through the Holy Spirit, ano. So therefore it's the act of God on the womb, on the human womb, virgin womb. Okay, pumasok siya. The word incarne, Latin words incarne, pumasok sa laman. Yun ang ibig sabihin nun talaga, literally, sa Latin word, no? Subalit dahil sa isang matuwid na tao na si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Okay, balak ni Joseph na hiwalayan si Maria kasi nabuntis si Maria. Okay? So alam po natin na previously, sabi ko kanina, yung pinanganak si Jesus doon, it is act of God through the Holy Spirit, ano? And by faith, naniniwala po tayo doon. Okay? Because it is an act of God. Hindi wala yung sexual intercourse. It is the power of God through the Holy Spirit on the virgin womb. Now, tingnan po natin, ano. So, balak ni Joseph na hiwalan si Maria ng palihim para walang kahihiyan na mangyari, ano. Pero ito yung mahalaga. Okay? Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang angel. So the angel appeared on his dream, ano? Ngayon, ang sabi ng angel, Joseph or Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Okay? So, yung aware po yung angel of the Lord na kung saan, through the Holy Spirit also, na kung saan alam niya na mabubuntis sa Maria through the Holy Spirit, ano? Alam niya. So, yun ang sinabi niya kay Joseph sa dreams ni Joseph, ano? Para hindi hiwalayan si Maria. Hindi hiwalayan. Para hindi hiwalayan ni Joseph. So, ito yung mahalaga, mga kapatid, ano? The fact that commonly, it is a common, alam ng karamihan ng tao yan na mayroon talagang pinanganak na Jesus through the Holy Spirit, through the act of God. Alam po natin yan. As a Christians, alam po natin yan. Sa mga Christian. And even sa mga hindi Christians, alam po nyo na may intellectual belief din sila dyan. Okay? Ito yung figurative interpretation natin, ano, sa mahalaga. The essential birth of Jesus. Ano? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo. So, mismo yung angel pang nagsabi na ipapangalan siya ng Jesus. Alam pa niya yung angel. So, prior na ipanganak si Jesus, alam niya yung angel alam na yung Jesus na pangalan ay ipapangalan sa Jesus. So, sinabi niya kay Joseph sa dreams. Ano? So, tinupad ni Joseph yun.
at hindi niya hiniwalayan si Maria. Okay? At ano bang sabi ng anghel? Ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung masarap, mga kapatid. To save his people from their sins. Ano? So ito yung huling statement na hanggang dito lang naman po tayo sa verse 21, ano. Pero bigyan po natin yung figurative interpretation, ano, yung figure of speech. Na kung saan makikita mo, ano sabi? Sa Tagalog, ano? Verse 21, magsisilang siya ng isang batang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat, therefore, ito, masarap. Itong pinaka-the best, ano? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay? Ano ang bayan? Okay? Yung alam po natin, geographically, ang bayang Israel ang pinili ng Diyos na as a nation. Okay? But then dito, yun ba ang ililigtas na literal ba na bayan yun ng Israel? Ano? Literal ba na bayan yun? Or figure? There's a figurative emphasis. Ito ang masarap dito, mga kapatid. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Why? Pag sinabing bayan, tayo, yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yun ang bayan niya. Yung tumanggap kay Jesus, yung totoong nananampalataya kay Hesukristo as the Lord, personal and Savior, yun ang kanyang bayan. Wala nang iba. Either Hudyo ka man o Grego ka. Spiritually ka na nation or temple of God. Yun ang kingdom of heaven, kingdom of God. Na sinasabi din sa Matthew. Tayo mismo yung kingdom of God, then kingdom of heaven. So tayo yung bayan ng Diyos. Tayo yung ililigtas ni Jesus sa kanyang kapanganakan. Okay? Ito yun. Kasi ang tao makasalanan, tayo makasalanan from their sins. So ito yung anong sins yun? Yung sins na transgression of the law. Yun yung sins na sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead in your transgression of sin. The transgression of past, yung nakaraan na transgression. Ano yung nakaraan na transgression? Yun yung pagsuway ni Adan. Then nagkasala si Adan, therefore all human race are totally sinful nature. Has their sinful nature. Bondage of sin, total corruption, total depravity, kumbaga. Totally deprived ang tao talaga, spiritually. Yes, totally deprived ang tao, but spiritually, but yet in secular philosophy, advocacy in life, meron tayong capability and even belief in religion, meron pa rin, kahit na totally deprived yun ng tao. Yan ang sinasabing semen religiones, ano? Sa systematic theology, ito yung seven religiones or implanted belief. Kahit na makasalanan, kahit na sino pang tao yan, meron siyang belief. But then, yung sinasabi dito na belief na sa Panginoong Hesukristo, iba yun na belief, faith. Yung faith, yun ang bayan. Adopted son, adopted son ka na ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Lahat naman, children of God, lahat ng tao. Pero yung adopted son of God as a Christian, as a carrier of eternal life, iba yun sa belief. Natural belief ang tao, meron ang sinong tao, may natural belief yan. Yan ang semen religiones. Ngayon, ang sa Christianismo, iba yun yung faith in the Lord Jesus Christ. So, you accept Him as your Lord, personal and Savior. Ganun po yun, mga kapatid. So, maraming salamat po. Yun lang.